Ang no work no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganon. Bombo Genesis, Bombo Ever, sa patuloy na pag-antabay natin dito sa Senado, isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas na naglalayong hindi pagkalooban ng sahod ang mga matataas na opisyal ng gobyerno sa mga araw na ito'y absent ng walang malinaw na paliwanag. Saklaw ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, Senador, Congressman, mga halal na opisyal, Cabinet Secretaries at mga department heads. Nakasaad din dito ang hindi pagbibigay ng mga allowances sa mga opisyal na absent ng walang maayos na abiso sa pagliban. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na sponsor ng panukalang batas, nakasanayan na umano ng mga matataas na opisyal na walang sumisita na sumasahod ito kahit absent. Nakakahiyaan niya sa mga ordinaryong manggagawa ng gobyerno na walang nakukuhang sahod kapag lumiban sa trabaho. Binigyan din ng senador na dapat ay pantay-pantay umano ang polisiya sa no work no pay, ordinaryong manggagawa o maging mataas na opisyal man. Kasunod nito, kinilala ni Tulfo ang voluntaryong pagpapatigil ni Senator Jinggoy Estrada ng kanyang sahod noong arestuhin ito. Habang matatandaan na naging sentro ng usapin ang no work no pay dahil sa matagal na pagliban ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ngunit patuloy na tumatanggap ng kanyang sweldo. Samantala, Bombo Genesis, sa kaugnay ng mga balita na tinutukan ng Bombo Radio Philippines dito sa Senado, sinabi ni Tulfo na maaaring ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects ay pagkatapos pa ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Blue Ribbon Committee Chair, pag-uusapan pa ng majority senators ang susunod na schedule maging ang mga iimbitahan na resource person. Hindi din aniya tiyak kung muling iimbitahan pa ang mga individual na nagpakilalang dating mga bodyguards at bagmen ng dating kongresista at ngayon pugante na si Saldico. Pagpapaliwanag ni Tulfo, maaaring ipatawag muli ang mga ito kung may dokumento at ebidensya na may papakita para suportahan ang kanilang mga aligasyon sa mga idinadawit na personalidad sa flood control scam. Question din ng senador ang kredibilidad ng mga ito dahil sa pagturo umano sa kung sino-sinong pangalan nang walang may pakitang sapat na pruweba. Paulit-ulit na lang unless kung meron silang bagong testigo naman na credible at gusto natin sa Blue Ribbon magdala sila ng dokumento. Hindi yung turo ng turo yung mga lintik na yan. Madali lang magturo eh. Turo kita, ikaw nagbanggap ng maleta, lahat kayong media. Tingnan mo pati media, nagdadalawang isip pa. Sa media, sa Senate, kita mo kabastusan na yun. Dahil gusto na suportahan sinabi ni Senator Marcoleta na may mga reporter, media sa Senado. Tignan mo kabastusan. Kaya sinasabi ko, inahamon ko sila, pag may dokumento kayo something, let's go. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.